Tahimik ang bayan ng San Lorenzo, isang probinsyang payak at hindi gaanong dinarayo ng mga tao. Sa dulo ng baryo, nakatayo ang isang lumang gusali, ang San Lorenzo Elementary School. Noon, isa itong masiglang paaralan na pinapasukan ng maraming bata. Ngunit matapos ang isang malagim na aksidente, 20 taon na ang nakakaraan, ay ipinasara ito. Ayon sa mga matatanda sa lugar, isang guro at 3 mag-aaral ang misteryosong nawala isang gabi matapos ang isang overnight camping sa loob ng paaralan. Hindi na muli pang natagpuan ang kanilang mga katawan at mula noon, walang naglakas loob na lumapit. Ngunit para sa 4 na kabataan, sina Marco, Jessa, Ramil at Trina, hindi sapat ang mga kwento para pigilan sila. Sila ay mga college students mula sa Manila at dumayo sila sa probinsya para gumawa ng documentary tungkol sa mga haunted places ng bansa. At ang target nila, ang lumang paaralan ng San Lorenzo. Unang gabi ng pagpasok nila, hating gabi na nang dumating sila sa harap ng gusali. Ang gate ay kinakalawang na at ang mga bintana ay puno ng basag na salamin. May mga halaman at damong gumagapang sa pader at ang hangin ay may dalang amoy ng lumang kahoy at kalawang. Perfect! Bulong ni Marco habang kinukunan ng video ang paligid. Dito tayo mag-overnight para mas realistic. Napangiti si Ramil, ngunit si Trina ay nanginginig. Sigurado ba kayo dito? Hindi ba talaga delikado? Relax. Sagot ni Jessa. Nandito tayo para patunayan na kwento-kwento lang to. Wala namang multo eh. Ngunit pagpasok nila, agad nilang naramdaman ang bigat ng hangin. Ang mga dingding ay may bakas ng lumang chalk writings. May mga sirang upuan at mga sahig ay nag-iingay sa bawat hakbang. Sa unang silid-aralan, may nakita silang lumang blackboard at may nakasulat pa ditong "Good morning class" gamit ang puting chalk. Tila sariwa pa ang pagkakasulat. Nagkatinginan sila. Sinong muling gumamit nito? At habang nag-iikot, may mga kakaibang tunog na silang naririnig. Mga yapak mula sa 2nd palapag. May hihinang bulong at minsan ay tila may batang tumatawa. Habang nagsiset up ng camera si Marco, biglang bumukas ang isang pintuan. Walang hangin, walang tao. Pero kitang-kita nilang kumalabog ito. Pre, narinig mo yun? Tanong ni Ramil. Hangin lang yun, sagot ni Marco. Ngunit halatang nanginginig ang boses niya. Sa kabilang kwarto, may natagpuan si Trina. Isang lumang class picture. Bukod sa luma ito ay kupas na rin, ngunit malinaw na nakikita ang mga mukha ng mga estudyante. May isang batang nakatayo na parang hindi kasama sa klase. Naputla, nakaputi, at walang mata. Pagsapit ng 12:00 sa pangalawang araw nila, nagpasya silang mag-record ng spirit calling session. Inilabas nila ang kandila at nag-chant para kunin ang pansin ng mga kaluluwa. Kung may nakakarinig sa amin, magpakita kayo, sabi ni Marco. Maya-maya, lumamig ang paligid. Umihip ang hangin. Kahit sarado ang lahat ng bintana, unti-unting namatay ang kandila. At sa dilim, may narinig silang naglalakad sa pasilyo. Mabagal, mabigat, at papalapit. Guys! Bulong ni Trina. May tao. Ngunit nang silipin nila gamit ang flashlight, ay wala silang nakita. Maliban sa isang aninong mabilis na dumaan sa dulo ng pasilyo. Nagpatuloy sila sa 2nd palapag at natagpuan ang faculty room. Dito, may mesa na may nakapatong na lumang lesson plan. Ang huling petsang nakasulat, Hunyo 1999, araw ng pagkawala ng guro at mga estudyante. At habang binabasa ni Jess ang mga sulat, biglang bumukas ang cabinet. At sa loob nito, may nakatagong lumang notebook.
Doon nakasulat ang mga huling tala ng guro. May mga batang hindi ko kilala na sumasama sa klase. Hindi ko sila pinapasok pero nakaupo sila sa dulo. Tahimik na nakatingin sa akin. Tuwing bibilangin ko ang mga estudyante, sobra palagi ng 3. At tuwing susubukan kong lumapit, bigla na lang silang nawawala. Kinilabutan ng lahat. At maya-maya pa, biglang nag-off ang lahat ng ilaw na kanilang dala. Wala silang makita kundi kadiliman. Naririnig nila ang mga pintong nagbubukas at nagsasara. Mga yapak na papalapit ng papalapit. At mga tinig ng mga batang naglalaro. Takbo! Sigaw ni Marco. Tumakbo sila sa pasilyo ngunit tila hindi sila makalabas. Paulit-ulit nilang dinadaanan ng parehong classroom. Parehong hagdan. Parehong pintuan. Para bang naliligaw sila sa loob ng isang maze. Sa isang iglap, narinig nila ang iyak ng isang bata. Malakas, malapit, at nang lingunin nila, may batang nakatayo sa gitna ng pasilyo. Nakaputi, duguan ang mukha at walang mata. Sa isang nagsimulang magpakita ang iba pang mga bata, nakapaligid sa kanila. Nakangiti, ngunit may mga dugo sa damit. Sa gitna ng takot, biglang bumukas ang pinto ng library. Parang hinihila sila ng kung anong puwersa at doon nila nakita ang isang malaking mural na nakatakip ng tela. Nang alisin nila ang takip, lumabas ang isang larawan ng buong klase, kasama ang guro at ang lahat na nawawala noong 1999. Ngunit ang nakakatakot, sa pinakababa ng larawan, may nakasulat na, "Kasama na rin kayo." Isa-isang nawala ang ilaw ng kamera. Isa-isang bumabagsak ang kanilang mga gamit hanggang sa tuluyang lamunin ng dilim ang lahat. Kinabukasan, dumating ang mga taga-baryo. Nakita nilang bukas ang gate ng lumang paaralan. Sa loob, nakakalat ang mga gamit ng mga estudyanteng mula sa Manila. Kamera, bag, notebook, at mga flashlight. Ngunit ang hindi nila maintindihan, sa faculty room, nakasabit ang bagong class picture. Nandoon sina Marco, Jessa, Ramil at Trina, nakangiti, kasama ng guro at ng 3 batang nawawala. At mula noon, may dagdag na anino sa mga bintana ng lumang paaralan. Tuwing hating gabi, mga aninong nagbabantay, naghihintay, at laging handang isama ang susunod na papasok.